Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay dalawa sa karaniwang itinatanong ng mga magulang kung normal ba sa baby. Una, normal ba sa baby ang mabilis na paghinga? Pangalawa, normal ba sa baby ang halak? Para sa iba pang kaalaman at tips sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe ka dito sa channel ni Doktorapedia. Unang tanong, normal ba sa baby ang mabilis na paghinga? Ang sagot, depende kung gaano kabilis ang kanyang paghinga at kung may iba pa siyang sintomas. Kumpara sa bilang ng paghinga nating matatanda, normal na mas mabilis ang paghinga ng mga baby. Ang normal na bilis ng paghinga nating matatanda ay mula 12 hanggang 20 lang kada minuto. Samantalang ang mga bagong silang na sanggol ay inaasahang humihinga ng 40 hanggang 60 na beses kada minuto sa kanilang unang buwan ng buhay. At mula sa edad na 1 buwan hanggang 1 taon, sila ay karaniwang may bilis ng paghinga mula 30 hanggang 50 kada minuto. Kaya, para malaman mo kung normal ang paghinga ng iyong anak, dapat ay bilangin mo ang bilang ng kanyang paghinga sa loob ng 1 minuto. Para tama ang makukuha mong bilang ng paghinga ni baby, tandaan na ang isang bilang ng paghinga ay kinabibilangan ng isang pag-inhale o paghinga paloob at isang pag-exhale o paghinga palabas. At dapat ay bibilangin mo ang paghinga ng sanggol, lalo na ng bagong silang na sanggol, sa loob ng eksaktong 60 na segundo. Ito ay dahil ang bilis ng paghinga ng mga baby, lalo na ng mga newborn baby, ay paiba-iba. Mayroong mga segundo na sobrang bilis ng kanyang paghinga. Tapos, bigla na lang itong babagal at maaari ring tumigil ang kanyang paghinga ng ilang segundo bago siya hihinga ulit. Kahit hindi regular at paiba-ibang bilis ng paghinga ni baby, basta ang bilang ng paghinga ni baby ay 40 hanggang 60 kada minuto, ito ay itinuturing na normal na paghinga ng baby. So, kailan hindi na normal ang mabilis na paghinga ng baby? Una, kung ang bilis ng paghinga ng baby ay sobrang bilis at lampas na sa inaasahang normal para sa kanyang edad. Ibig sabihin lampas 60 kada minuto sa kanyang unang buwan ng buhay o lampas 50 kada minuto kung mahigit na siyang 1 buwan ng edad. At pangalawa, kung normal nga ang bilang ng paghinga ni baby pero si baby naman ay mayroong senyales na nahihirapan siya sa paghinga, gaya ng paglobo ng ilong kapag siya ay humihinga, sobrang lalim ng kanyang paghinga, nag-iiba ang kulay ng kanyang labi o nahihirapan na siyang dumede dahil sa sobrang bilis ng kanyang paghinga. Sa mga pagkakataong ito, dapat mo nang dalhin sa doktor si baby. Pangalawang tanong, normal ba sa baby ang halak? Ang sagot, depende sa klase ng halak at kung may iba pang sintomas si baby. Ang salitang halak ay ginagamit ng marami para tumukoy sa iba't ibang tunog na naririnig kapag humihinga si baby. May mga halak na nanggagaling sa lalamunan at mayroon ding nanggagaling sa dibdib at likod. Tatalakayin natin kung alin sa mga ito ang normal at kung alin ang hindi normal. Una nating talakayin ang mga halak na maaaring ituring na normal sa mga baby. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Isa sa halak na maituturing na normal sa baby ay ang halak na garalgal sa lalamunan. Ito ay may tunog na parang may pumuputok-putok sa lalamunan ni baby. So ganito. Ang halak na ito ay karaniwang dahil sa naipong laway, mucus o gatas sa lalamunan na hindi agad nalulo ni baby dahil hindi pa siya magaling lumulon. Mas madalas mo itong maririnig kapag natutulog si baby dahil mas hindi lumululon si baby kapag siya ay tulog. Pero pwede mo rin itong marinig habang gising si baby. Kung wala namang ibang simptomas si baby, ang pagkakaroon ng garalgal sa lalamunan ay normal at hindi delikado. Ito ay karaniwang kusang mawawala pagkalipas ng ilang sandali, lalo na pagkagising ni baby. Kung kailan, mas malulunok na niya ang mga naipong laway o gatas sa kanyang lalamunan. Mayroon ka rin namang mga pwedeng gawin para makatulong na mawala ang halak na ito ni baby. Mayroon ang naunang video na tumalakay sa kung ano ang mga maaari mong gawin para mawala ang halak na garalgal sa lalamunan ng baby. Ang isa pang klase ng halak na maaaring maituring na normal sa baby ay ang crackles sa dibdib o likod na maririnig sa mga unang
araw ng buhay ni baby. Ang halak na ito ay may tunog na hawig sa garalgal sa lalamunan na tinalakay natin. Pero ito ay maririnig galing sa dibdib o sa likod ni baby. Sa mga unang araw ng buhay ni baby, ang halak na ito na may tunog na parang pumuputok-putok sa kanyang dibdib at likod ay dahil sa kaunting fluid o likido na napunta sa baga ni baby noong siya ay nasa sinapupunan pa. Kung wala namang ibang simptomas si baby, ang halak na ito ay normal lang at hindi kailangang ipag-alala. Ang likido sa kanyang baga ay unti-unting matatanggal ng katawan at karaniwan ay wala ka nang maririnig na halak sa kanyang dibdib at likod pagkalipas ng ilang araw. Habang lumalaki si baby, paminsan-minsan ay maaari kang makarinig ulit ng ganitong klase ng halak sa dibdib o likod ni baby. Sa pagkakataong ito naman, ang crackles o halak ay dahil sa mas maraming mucus na siyang nagiging plema sa kanyang baga. Madalas, ito ay reaksyon ng kanyang katawan sa mga nakakairitang bagay na sumama sa hangin na kanyang nahinga papasok sa loob ng kanyang baga. Karaniwan, kung wala namang ibang simptomas si baby, ito ay hindi rin kailangang ipag-alala at kusa ring nawawala kapag nawala na ang kung anuman ang nakakairitang bagay sa kanyang paligid, gaya ng usok, alikabok o kemikal sa hangin. Pero, maaari ring makatulong kung maingat mong tatapikin ang likod ni baby, gaya ng iyong ginagawa kapag siya ay iyong biniburp o pinapadighay. Kung medyo mas malakas ang halak na iyong naririnig, maaari mong gawin ang chest physiotherapy para mas madali niyang mailabas ang mucus o plema. Panoorin mo ang mga detalye ng chest physiotherapy sa isang naunang video tungkol sa paano palabasin ang plema ni baby na sanhi ng kanyang halak. Importanteng paalala, bagamat ang dalawang klase ng halak na ating tinalakay, yung garalgal sa lalamunan at yung crackles sa dibdib at likod, ay maaaring ituring na normal, kailangan pa ring dalhin sa doktor si baby kung mayroon siyang ibang simptomas, gaya ng senyales ng paghirap sa paghinga, pagkonti ng pagdede at lagnat. Mas mabuti ring ipa-check up siya sa doktor kung ang mga halak na ito ay tuloy-tuloy at hindi nawawala. Talakayin naman natin ang mga halak na hindi itinuturing na normal at kailangang ipa-check up sa doktor. Una nating talakayin ang tunog na parang humuhuni sa lalamunan sa paghinga ni baby na tinatawag na stridor. Maaari mong marinig ang halak na stridor na parang squeak, gaya nito. O kaya, pwedeng mas malakas, gaya nito. Ang halak sa lalamunan na may ganitong mga tunog ay hindi normal dahil ang mga ito ay karaniwang dahil sa kondisyong tinatawag na laryngomalacia, kung saan ang dingding ng larynx o voice box ng baby na parte ng bandang taas ng respiratory tract ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Kaya kapag huminga paloob ang baby na mayroong laryngomalacia, mayroong parte ng dingding ng larynx ang pumapasok paloob at humaharang sa pagdaan ng hangin na nagiging dahilan ng tunog ng stridor. Karamihan sa mga baby na may laryngomalacia ay nagkakaroon ng tunog ng stridor ilang araw o ilang linggo matapos nilang ipanganak. Kadalasan, wala namang kailangang gamot para sa laryngomalacia dahil sa paglaki ni baby, ang dingding ng kanyang larynx o voice box ay unti-unting titibay at hindi na magiging malambot. Kaya, ang stridor ni baby ay unti-unting mawawala. Bagamat mayroong mga baby na umaabot ng 2 taon bago tuluyang mawala ang stridor ng dahil sa laryngomalacia, marami sa mga baby na may laryngomalacia ay wala ng sintomas pagsapit nila ng 1 taong gulang. Gayunpaman, kahit kusang gumagaling ang laryngomalacia, kapag ang naririnig mong halak ng iyong sanggol ay ang tunog ng stridor, dapat ay dalhin mo siya sa doktor para siya ay madiagnose ng tama at masubaybayan ng doktor ang kanyang paglaki. Mayroon kasing mga pagkakataon na ang baby na may laryngomalacia ay nagkakaroon ng mas malalang sintomas gaya ng hirap sa paghinga, problema sa feeding at mabagal na paglaki. Kaya mas mabuting masubaybayan ng doktor ang iyong anak hanggang sa tuluyang gumaling ang kanyang laryngomalacia. Tinalakay ng mas detalyado ang stridor at laryngomalacia sa naunang video tungkol sa halak sa lalamunan. Ang pangalawang halak na hindi itinuturing na normal ay ang tinatawag na wheezing. Ito ang halak sa dibdib o likod ni baby na parang tunog ng pagsipol o parang tunog ng pusa. Ganito.
Ang wheezing ay madalas marinig sa paghinga palabas ng mga batang may hika. Pero maaari rin itong marinig sa mga baby na wala namang hika. Ang wheezing ay dahil sa mga kumipot na mga tubong daanan ng hangin papuntang baga. Sa mga maliliit pang baby, ang mga tubong daanan ng hangin papunta sa kanilang baga ay natural lang na maliit pa. Kaya pag medyo napadami ang mucus sa kanilang baga, mas madaling maharangan ang pagdaan ng hangin sa mga tubong ito na maaaring magdulot ng wheezing na mabilis din namang nawawala ng kusa. Pero hindi normal na magkaroon si baby ng wheezing na tuloy-tuloy o kaya ay pabalik-balik. Kabilang sa mga maaaring dahilan ng pagkipot ng mga tubong daanan ng hangin na siyang dahilan ng wheezing sa mga baby ay ang impeksyon na sa mga baby ay madalas dahil sa virus, allergy o gastroesophageal reflux ay isang kondisyon kung saan ang laman ng tiyan kasama ang asido ng tiyan ay umaakyat pabalik papuntang leeg at nagiging dahilan ng pagkipot ng mga tubong daanan ng hangin papuntang baga na dahilan ng wheezing. Kaya kapag ang klase ng halak na iyong naririnig ay wheezing, mas mabuting dalhin mo sa doktor si baby para madiagnose ang dahilan kung bakit kumikipot ang tubong daanan ng hangin ni baby at siya ay mabigyan ng nararapat na lunas bago pa man ito maging sanhi ng hirap sa paghinga. Ang mga link para sa iba pang mga video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.